What is up YouTube? Para sa mga gustong matutong magkabit ng MDL dyan, especially sa mga may motor na Suzuki Avenis. So kung makikita nyo naman sir, maayos yung pagkabit natin. Hindi na tayo gumamit ng mahal na bracket, yung 1,000 plus. So sayang, para sa akin sayang yung pera, no? Nag-DIY tayo and you can see naka-fix naman yung MDL natin. So tara, turuan ko kayo kung paano ko to kinabit, DIY lang. Let's go! Okay, so mga kakailanganin natin na accessories or tools. Ito yun, siyempre, unang-una is MDL. So, Sendler M1 yung nabili natin. Ewan ko kung anong version ito. Tapos yung, relay. Yan, dalawang relay yung gagamitin natin. Tsaka yung harness niya. Yan. Of course, yung switch. Doon na yung gamit natin. Yung naka-clamp type yung gamitin natin. Tapos kailangan natin ng fuse. O, dalawang fuse to. Pero yung tapos isa lang yung gagamitin natin na fuse. Connect diretso sa battery. Yung mga wire harness, kailangan natin yan. Electrical tape. And then cutter. Pwede din yung pang wire stripper. Depende sa inyo, no? At saka kailangan natin ng test light. Kasi kailangan natin hanapin pa natin yung accessory wire ng Suzuki Avenis. Last but not the least, yung bracket natin. So, ito lang yung bracket ko na gagawin. So, paliwanag ko lang, no? Hindi na ako bumili ng yung mahal na bracket kasi wala tayong budget na. So, gagawin natin, ito lang, oh. May malapad naman dito na surface. Tapos, lang natin, bukasan lang natin yan. Tapos, dito natin lagay yung bracket. Ayan. Para mas malinis siyang tingnan. So, yan. Okay mga sir. So, andito na tayo ngayon sa circuit system para sa MDL natin na in-install natin sa Suzuki Avenis. So, by the way mga sir, hingi lang ako ng pasensya kasi nga na-install ko na ito. Kasi nangyari kasi the moment na mag-video na sana ako, hindi ko na malayan na lowbat na pala. And ang problema kasi may rotational burnout kasi dito sa amin. So, isang buong araw. So, sayang naman yung isang buong araw kung hindi ko siya install. So, yun nga, napagpasyahan ko na lang, na-install ko na lang, tapos gawan ko na lang ng diagram. Unfortunately, hindi ko may papakita sa inyo kung paano ko yan in-install. So, through diagram na lang tayo. But anyway, i-explain ko na mabuti para mas masundan nyo kung paano ko siya ginawa. Okay, so, focus lang muna natin, ano. Okay, yan. So, anyway, mga sir, so, kanina, nalista ko na kanina kung ano yung mga kakailanganin na materyales para sa pagbuo ng MDL natin para sa Suzuki Avenis. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung mga presyo dyan at saka ilalagay ko sa link yung description in case na gusto nyong bumili. Okay. So, simulan na natin. Unang-una mga sir is para ma-install nyo ito sa Suzuki Avenis or kahit sa anong motor, ano, kailangan yung tanggalin yung fairings. Ito, dito din sa magkabilaan para mas magkaroon kayo ng space sa pag-install ng MDL natin. So, simulan na natin, ano. Unang-una kung makikita niyo mga sir is meron tayong dito tayo magsimula sa relay. Kung makikita niyo, meron itong dalawang relay. Ayan. So, dalawang relay yan. Tapos yung in-install natin dyan is yung 4-pin relay. So, meron kasing 5-pin na relay. Pero ang pinili natin is itong 4-pin. Okay, so since 4-pin relay, meron niyang 4 na numbers. So, makikita niyo dyan, yung style ko is nulatan ko siya para hindi ako malito in case na gusto ko siyang ipag-connect na. So, ayan. Naka-numbers yan. 85, 86, 87, at saka 30. Now, punta tayo dito sa diagram. Ito yung dalawang relay. Ang una yung gagawin mga sir is kailangan mo nang ipag-connect yung mga say numbers. So, halimbawa dito, meron tayong 30. So, since nabanggit ko dito na 4-pin. Ayan, so 4-pin. So, since 4-pin siya, kailangan nyo mong i-connect yung same numbers. Si 30, kailangan nyo mong i-connect si 30 sa dalawang pin. Ayan, nakakonect na siya. Pagkatapos si 30 is, pwede kayo kahit anong numbers pag-connect nyo dyan, no? Susunod is 85. Yan, so 85, tinunay ko sa 85 dito sa kabilang relay. Then, ganoon lang din gagawin sa the rest. Yung 86, i-connect mo sa 86 sa kabilang relay. And then sa 87, i-connect mo sa 87 relay. So,
So, ito yung nangyari mga sir. So, nagka-connect-connect yan. Kita nyo yung 87 din dito. Nagka-connect-connect na yan. Saka dito. So, ito yung tinatawag natin na insulator. Para lang maprotektahan yung wires natin. So, malaking item to insulate yan. Pamprotekta sa wire. Okay, so pagkakita yung numbers sa wires ng so, natin gawin is kailangan natin i-connect etong number 30. So, kung napapansin nyo, etong 30 is na-connect siya, diba? So, kailangan mo siyang i-connecta diretso sa battery. Kung makikita nyo yung 30 dito, kailangan mo munang dumaan ka sa fuse. So, hindi lang makita dito, no? Ito kasi yung positive na battery, ito yung negative. So, dito sa positive, ito yung nilagyan natin na wire. Ayan, naka-fuse yan. So, sa fuse, dumaan siya sa fuse bago siya pumunta dito sa connection sa 30. So, bakit mayroong fuse? Ang fuse kasi mga sir, ito kasi yung nag-act as a weakest point. So, in case lang na may ground na nangyayari, ang masisira is yung fuse. Hindi masisira yung entire system. Ang advantage kasi yan, kapag nasira yung fuse, pwede mo siyang palitan lang. Magkano lang naman kasi yung fuse? 10 pesos lang ata. So, pwede mo siyang bilhan lang. In case na masira yung entire system, so malaking maabuno mo dyan. So, through fuse, ito lang yung masisira. So, pwede mo lang siyang i-replace anytime. So, naka-fuse yan ha. Hindi nyo lang makita dito kasi naka-tight space yung sa fuse natin. So, tapos tayo sa 30. Ayan, kung makikita nyo ha. Dito naman tayo sa 85. Ayan. Dalawang 85 yan. Naka-connect yan. Yung 85 mga sir is kailangan nyo siyang i-connect sa negative ng MDL. Kung makikita nyo mga sir, meron tayong dalawang MDL dito. Meron tong, kada isang MDL, meron yung tinatawag natin na ballast. Yung ballast mga sir, meron yung tatlong wire. Okay, so makikita nyo dito, ito yung ballast natin. Ballast, nakakonect yan sa MDL. So, galing dito, then to, doon sa parang rectangle na ballast. So, meron yung, ang ballast, meron yung tatlong wire. Meron yung black, red, at saka yellow. So, makikita nyo, etong ballast, usually nasa black yan eh. Black yung kulay. So, kailangan nyo yung black sa dalawang ballast, kailangan nyo siyang i-connect. Ito yung makikita nyo, na-connect yan. So, dalawang black na ballast dito, na-connect yan sa isang circuit. Tapos, kailangan nyo siyang i-connect sa 85 ng relay. Ayan. 85, naka-connect yan sa dito. And makikita nyo, ito yung 85, naka-connect yan dito sa negative ng MDL. Then, sa negative ng MDL, kailangan nyo siyang i-connect sa negative ng battery. Pwede naman sa negative yung sa ground. Pero mas maganda talaga kapag rekta siya sa battery kasi mas malakas siya yung distribution ng kuryente. Okay, so tapos na tayo sa 30, tapos na rin tayo sa 85. Review ko lang ha, yung 30 sa positive ng battery, pero kailangan gumamit ka ng fuse. Yung 85 naman, rekta sa negative ng battery at dadaan din sa negative ng MDL, which is yung sa ballast. Okay, so sana nasundan yung mga sir ha. And then, susunod naman natin is, dadaan tayo dito sa, yung natira na lang kasi is yung 86 at saka si 87. So, susunod natin, ito, kung makikita nyo, dito sa ballast, meron siyang tatlong wire. Tapos na yung black, ang natitira na lang is etong red at saka yellow. Ibig sabihin yan yung dalawang magbibigay ng ilaw, yung high at saka si low. So, kailangan nyo munang i-connect yung bawat high and low sa dalawang ballast. Kung makita nyo, naka-connect na yan sa high at saka si low, naka-connect yan. So, kung makikita nyo mga sir, si high and si low, so dyan lang yan pumunta tayo sa switch. Kung makikita nyo yung switch ko kasi, andito yan. Ayan, so naka-clamp type yan na switch. Ayan, so kung gusto nyo bilhin yung ganitong klaseng na switch, ilalagay ko lang yung sa link sa description, So, kita nyo ang linis ng natin, switch kasi ito siya naka-connect sa handle grip. Okay, meron yang tatlong wire. Kung makita nyo dito yan. Yan. So, meron yang tatlong wire. Okay, so balik tayo sa diagram. Dito sa switch mga sir, meron yang tatlong wire. So, yung isang wire is kailangan mo siyang i-connect sa ignition switch.
Kung makikita nyo dito, ito yung ignition switch natin, di ba? So, kailangan nyo lang kunin yung ano dito, yung accessory wire. Yung accessory wire ng ignition switch, kailangan nyo siyang ikabit dito sa switch. Ayan. Dito sa switch. Ang purpose kasi niyan, para hindi siya kumain diretso ng kuryente sa baterya. So, kailangan nating idaan sa accessory wire na ignition switch. Kasi kapag i-turn off natin yan, nata-turn off din yung kuryente doon sa galing sa battery. Okay. So, tapos na tayo dito sa switch ng MDL. Connect siya sa switch ng ignition switch, which is ang natawag natin na common wire or accessory wire. Again, may natitirang dalawang wire dito sa switch. Yung MDL switch natin. Yan yung sinasabi natin na high at saka si low. So, anong gagawin natin dyan? Si high and si low, kailangan natin siyang i-connect dito sa high and low din ng MDL. So, kung makikita nyo, itong si low, nakakonect yan all the way here sa low. Kung makikita nyo. And then, yung natitirang wire, kukonect nyo din yan sa high ng MDL. Okay. So, sana nasundan nyo mga sir. Pwede kayong magtanong sa description para in case kung mabasa ko, babasahin ko naman talaga yan. So, masagot ko agad. So, kung makikita nyo, na-connect na yung high dito sa high and low sa MDL at saka high and low sa fuse. Anong gagawin natin? Diba may natira ditong 86 at saka si 87 since tapos na tong 85 at si 30. I-connect natin yan si 86 at si 87. Si 86, ginawa natin yan siyang high. Kung makikita nyo dito mga sir, ito yung si 86. Ito yung connection niya. 86 dito, nakakonect yung dalawa. Kinonekta natin dito sa 86 which is high. Ayan, kung makikita nyo, high. Ayan. Then si 87 naman, which is the last na wire. So naka-connect yan, ito yung connection niya. Then kinonect natin sa low. Ayan, makikita nyo, nasa low siya sa switch. Ayan. So, yan lang yung entire system kung paano natin siya kinabit. So, hopefully nasundan yung mga sir ha. So, mas maganda kasi talaga kapag nasundan nyo yung actual na pagkabit ko dun sa sa MDL. So, anyway, alam ko naman na kaya nyo yung ikabit kasi madali lang siyang sundan. Kumbaga. So, yung finished product natin sa pag-install, eto na yun, no? So, naka-cable tie yan. So, kailangan nyo kasi ng cable tie para ma-fix nyo yung wiring system yan. Ayan. So, ito yung dalawang relay natin. Yan, naka-fix yan. Yan yung negative. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Mas maganda kung negative yung sa MDL at saka sa 85 na wire. Mas maganda kung nakarekta yan, nakakabit dito sa negative. Then, dito yung positive natin, which is yung fuse. Ayan. So, ayoko na siyang tanggalin yung fairings kasi, napaka-hassle ibalik yung fairings nito kasi connect yung sa baba. So, dito naman tayo focus naman ako dito sa MDL mismo. Kung makikita nyo mga sir, napaka-simple lang yung bracket natin. Hindi na ako bumili ng bracket sa Shopee, yung parang ang mahal, yung 1,000 plus. So, nasasayangan ako sa pera. So, gumawa lang ako ng yung parang bracket, mabibili nyo mga naman sa Shopee. Yung parang, kung makita nyo sa video, ayan. So, yan lang yung bracket na ginawa natin. Binatasan lang natin. Kung makita nyo, meron siyang flat. Yan. So, naka-cable tie yan dyan. And then, binatasan natin yan. Yan, may bolt dyan. At saka dito din. Yan. Kung makita, naka-bolt yan. So, isang bolt lang yan. And dito yung end bolt niya. Yan. So, ganun lang kung paano natin siya kinabit yung MDL. All in all, i-flash ko sa screen kung magkano lang yung nagasta natin sa MDL natin. Yan. So, simple lang siya mga sir. Hindi siya ganun ka-aggressive. But, the function is, ganun. Nasasagot niya yung pangangailangan natin na ilaw. Especially sa gabi, no? So, ganyan lang. So, pandarin natin yung niya, yung MDL. So, check natin yung fuse. Una tayo sa high. So, yan. So, yung high ko nga pala is yellow. So, kung makikita nyo, tirik na tirik pa yung araw. Ayan. Pero ang lakas niya. Okay? Dito naman tayo sa low. So, white yung low natin. Yellow high. White is low. So, i-check natin kung gaano siya kalakas sa gabi.
So, okay, so good evening mga sir. Dito tayo ngayon para i-check kung gaano kalakas itong M1 Zenlo. So, dalawang klase itong M1, no? Merong M1A Plus at saka itong M1 na ordinary lang. So, ito yung M1 ordinary yung binili natin. So, current specs nito is naka 30 watts, pang heavy duty siya and pang waterproof. So, currently ngayon naka-stock na ilaw tayo ngayon, no? So, lang yung low. So, yan. That is the low. Medyo hindi lang siya nag-align, no? But anyway, pakita ko lang kung gaano kalakas yung low. Ayan. So, makikita nyo, napakalakas na niya, napakalinaw. Ayan, heavy duty, premium na LED light yan. Tapos, switch natin yung high. Ayan. So, talagang kitang-kita sa daan, ano? Yan, napakaganda niya mga sir. Napakalakas kahit ito yung pinaka lower version ng M1 Zenlo. Napakalakas. How much more yung ano niya, yung mga mas high specs pa na MDL ng Zenlo. So, satisfied ako nito mga sir. Napakalakas na niya. Yan. So, sa low lang yan ha. So, napakalakas ng mga sir, kitang-kita. So, dito sa area ko kasi walang street lights. Sa ano niya, napakalakas. So, kontento ako, satisfied ako sa binubuga na ilaw ng M1 Zenlo. Ayan, so ibiyahe lang natin para matingnan nyo kung gaano siya kalakas talaga. Okay, so para dun sa mga nakastock pa na ilaw sa mga motor nila, I'm sure same problem din yung nafe-feel nyo. Gaya sa akin na medyo ano siya, hindi siya ganun kalakas at saka mako-compromise yung safety natin especially kapag umuulan sa asfalto yung daan. Talagang hindi natin madi-deny na mahina talaga yung ilaw kapag stock. So I'm sure yung iba dyan is mag-upgrade ng mga MDL. So isang sa masasuggest ko talaga is etong Zenlo. So whatever product sa Zenlo guys is talagang satisfied. Very confident ako na the best yung kanyang performance na ibibigay sa atin, especially doon sa mga na times na kailangan talaga natin na malakas yung ilaw. So andun lang, hanggang dito na lang ang vlog natin. Hopefully natutunan nyo kung paano mag-install ng mini driving light sa Suzuki Avenis. Hindi lang sa Suzuki Avenis kundi sa lahat ng motor. So ganun lang ang kung paano install ang mini driving light gamit yung diagram natin. So hanggang sa susunod na vlog natin mga sir, and ride safe po sa ating lahat.